Okay guys, magagawa tayo ng biko. Biko na kulay ube. Kulay ube kasi lalagyan natin siya ng condensed milk na may ube flavor. Ayan, ang tawag nito sa aming mga Bicolano ay sinuman. Ayan, pagpasensya nyo na. Ganyan talaga kaming mga Bicolano. Pero intro muna tayo ha. Okay, so simulan natin sa paggawa ng latik. Ayan, bumili ako ng kakang gata, as in purong gata yan guys. Halagang 35 pesos ang isang balot. At mas maganda kasi pag kakang gata na kaysa ikaw yung magagata. Minsan kasi pag tayo nagagata, nahaluan natin ng tubig. Pag kakang gata, napakadali, hindi tayo mahirapan gumawa ng latik gamit ang kakang gata. So mas maganda talaga pag purong gata yung ating gagamitin. Pakukulaan lang natin to hanggang sa maghiwalay yung kanyang latik at magmantika na. So hintayin natin to hanggang sa mag kulay brown na yung ating latik. Pero wag nating masyadong ihahalo. Ihahalo lang natin siya kung kinakailangan. Dahil nga guys, inedit ko na to. Doon tayo sa time na pag once na kumukulo or medyo kailangan ng ihalo, so ako lang inihalo. Kaya hindi, kung naipapakita ko sa inyo na lagi kong inihalo. Okay guys, medyo pinabilis lang kasi natin yung time. Yan. So kailangan natin ihalo kasi paminsan-minsan dahil dumidikit yung ating latik sa ating kawali. Mahirap namang masunog na yung latik pero hindi pa luto lahat or hindi pantay. So need talagang ihalo paminsan-minsan. At ito na nga guys, napapansin nyo unti-unti na siya nagpo-form na latik yung ating kakanggata. Ayan, nagmamantika na rin. Wala na siyang ayan, magmamantika na. Basta nagmantika na kasi yan na yung tamang proseso talaga, no? Okay, so ganyan talaga dapat ang kahinatnan. Yun, magmantika at mag-form na latik yung ating gata. Ayan, so hintayin lang natin maluto yung ating latik. Ayan, luto na, naglalatik na siya guys. At ito na nga, luto na. Kailangan so ganyan ang kulay ng ating latik. Huwag naman natin i-overcook para hindi masunog. Ayan, so hahanguin na natin to. Kung napapansin nyo, diba? O ayan, langis ng nyug. Iiwan lang natin siya dyan. Kukunin lang natin yung latik. Kasi gagawin natin toppings mamaya sa ating gagawing biko. Biko, pero sa aming mga Bicolano ay sinuman ang tawag. Okay, tanggalin na natin to. Huwag kayong tatawa. Yun talagang tawag namin sa kamsur. So, ayan, tanggalin natin yung mantika. Ito guys, yung langis ng nyog, hindi natin siya tatanggalin. At gagawin natin siyang lalagyan ng asukal. So, itong hawak kong asukal ay kalahating kilo yan. Pero kaunti lang ang kakailanganin ko. Kaunti lang ang gagamitin ko dahil gagamit ako ng condensed milk. So, wala pang 1/4 na sugar ang gagamitin ko para sa 1 kilong malagkit na bigas. So, ganyan lang yung kinuha ko guys sa kalahating kilo ng asukal. So, kakaramelize natin yung asukal. Kailangan natin siyang tunawin hanggang sa magkaramelize bago natin ilagay yung condensed milk. Ayan. So, ihalo natin to, no? Para pantay naman pagkakaluto. Then, naglagay ako ng pandan para mabango yung ating gagawin na biko. Then, 5 pirasong kalamansi. Isasabay ko sa pagkaramelize ng ating asukal. Okay, habang kinakaramelize natin yung sugar, syempre maluluto yung kalamansi. Maluluto din yung pandan. Kailangan natin yung aroma or yung bango ng pandan. Pero maglalagay pa rin ako ng vanilla essence dito. Dahil gusto natin yung masarap na biko. Okay. So, ganyan lang tayo guys paggawa ng latik or ng biko. Ano ba yan? Pagpasensya nyo na. Ganun talaga pagka nauna yung paggawa ng video, then voice over na lang tayo. Okay, so ganyan, maglagay tayo ng vanilla. At ito na nga guys, luto na yung ating nag-caramelize na yung ating asukal. So mag-add tayo ng condensed milk dito, no?
Yung condensed milk na OB flavor ang ilalagay ko. So, isang condensed milk na OB flavor. Isang brand lang naman yata yung condensed milk dito sa atin sa Pilipinas na may OB flavor. Bahala na kayo pag nakita nyo sa grocery na may OB flavor ng condensed milk, yun na. Huwag kayong magtaka kung bakit gumamit ako ng kalamansi. Ito ang paraan ko para maging masarap yung aking biko at yung hindi ako maumay agad. Ayan, masarap talaga yan guys, promise. So, dahil okay na yung ating kinaramelized na sukal with condensed milk. Ito yung aking sinaing na malagkit. Halagang ano yan, 1 kilong bigas. So, niluto ko na. Madali lang naman magsaing kahit sino marunong magsaing, 'di ba? Lalo ito malagkit na bigas. Madaling lutuin lang to guys. Basta saktong saktong tubig lang. Then once na kumulo na, hinaan na yung apoy. Ganun lang kadali magluto ng sinaing na malagkit. So, hindi ko na kailangan ipakita sa inyo dahil kahit sino marunong naman siguro magsaing once na nagluluto kayo sa kusina. Ayan. Okay, so once na ganito na yung consistency ng ating ginagawang kinaramelized na sugar with condensed milk, ilalagay na natin yung ating sinaing na bigas. Ayan guys, so okay oh, 'di ba? Ilagay na natin yung ating kaning malagkit. Maganda yung pagkakaluto ko sa kaning malagkit kasi hindi siya yung malambot at hindi rin siya yung hilaw. Yan. Kaya once na kumukulo na yung malagkit, ihalo nyo lang. Once na naihalo nyo na, hinaan nyo na yung apoy, yung tipong pain-in na lang yung ating sinaing na malagkit. Ayan guys, sasama ko to kasama yung tutong. Dahil ang biko, masarap yung tutong sa biko, lalo pag ganito na ihalo na natin yung ating kinaramelized dyan. Nako, tapos makakagat nyo, manigat yung ating biko. Ang sarap guys. Ihalo lang natin siya. So mamaya na natin tatanggalin yung ating pandan at kalamansi. So ganyan lang talaga ako magluto ng aking biko. Pero kung ayaw nyo ng ubi flavor, di wag nyo lagyan ng condensed milk, asukal lang lagay nyo, pero masarap din yun. Dahil yun ang unang ginawa ko. Walang condensed milk. Ang sarap. Oh, ito kasi pinapakita ko lang sa inyo na pwedeng may condensed milk ang ating biko. Yan. So, ganito lang gagawin natin. Ihalo lang natin siya hanggang sa mag-incorporate yung ating liquid sa ating kinaramelized dito sa ating kaning bigas. Hanggang sa magpantay siya at yung napakadali ng ihalo. So, ibig sabihin, okay na yung ating biko. Yan. So, ganun lang. Tiyaga lang talaga guys. Pero, hindi naman siya mahirap at hindi rin siya matagal gawin. So, sa parting tong guys, hindi ko na kinat or yung aking pagkaka-edit ng aking video as in ganyan talaga. Para makita nyo na yung condensed milk na ubi flavor na ginamit ko, wala na akong ibang nilagay na pampakulay sa ating biko. As in yung condensed milk na ubi lang. At magkukulay ubi talaga yan. So, ganun yan lang. Tsatsagaan lang nating ihalo hanggang sa magpantay na yung kulay ng ating ginagawang biko. Pag madali na siyang ihalo o yung sa tingin nyo parang hindi na siya dumidikit sa kawali, okay na yung ating
biko niyan. So, ready to eat na, kumbaga. Pwede nang isalin sa lalagyan. Pero ito hindi pa siya nahahalong mabuti. Kung napapansin nyo, may mga puti-puti pang kulay. Mukhang bango na guys. Mabango. Pero yung purong asukal ng gawa ko nito, kulay brown siya. Masarap. Masarap din. Iba yung texture nun kasi asukal nga yung gamit ko. Then ito with condensed milk. Iba din, pero hindi siya yung sobrang tamis. Saktong-sakto lang. Yun nga lang, kung ako tatanungin, mas na-enjoy ko yung lasa ng asukal lang. Ato nga lang kasi gusto ko siyang maiba naman, and then may kulay ube, baka sakaling magustuhan ng mga anak ko din na maiba, kasi nung nakaraan ay brown yung ginawa kong biko, so ngayon ube naman yung aking gagawin para maiba naman yung kanilang haharaping malagkit. Okay, malapit na siya guys. Kung napapansin nyo, no, walang food color yan or kung ano man, as in yung condensed milk lang magpapakulay sa ating biko bilang ube flavor. And mga ilang minuto na lang ito guys, okay na to. Mas masarap kasi pag medyo dry yung ating biko. Ganun, halo-halo lang. O, di ba? Nako, once na nailipat natin ito sa lalagyan, nako, pagka-sarap niya nito guys. Ayan, okay na yan. Pero, maya-maya, unti-unti natin tanggalin na yung ating kalamansi at yung ating pandan leaves. Try nyo ganitong gawin sa paggawa ng biko guys. Para mapaniwala ko kayo na masarap talaga. Masarap talaga yung biko. Ayan. Sa amin kasi sa Bicol, pag nagluto nito, tawag sa amin ay sinuman. Ang pagsaing sa amin, kasama na yung gata. Then, once na kumukulo na yung aming sinaing na malagkit na bigas sa gata, ilalagay na naman yung asukal. Then, halo ng halo, vanilla. Then, hinaan na yung apoy. Saka namin tatakpan hanggang sa mainin yung aming nilulutong biko or sinuman. Ganun kami magluto sa Bicol ng aming sumang malagkit. Ayan guys, unti-unti ko na nilatanggal yung mga nilagay kanina, no? Yung kalamansi at pandan leaves. Dahil okay na yan. Nakuha na natin yung ating gusto dyan. Ganun talaga, pagka nakuha mo ng gusto mo, iwanan mo na. Huwag kang masyadong joke lang po. Huwag niyong i-apply sa tao. Hindi magandang attitude. Dito lang sa food, para hindi makain ng mga hindi nakakaalam or nung hindi nagluto. Yan, syempre tayo ang in charge sa kusina. Ayaw natin makakain sila ng hindi nila gusto. Kaya kailangan natin tanggalin. Kahit yan pang nagbigay ng masarap na at pangkomportabling lasa sa ating ginagawa, okay, kailangan natin tanggalin kasi hindi yun kakainin. Yun, ang ganda na ng ating biko. Pero alam ko may kalamansi pa. Kailangan pa natin tanggalin yung natitirang kalamansi. Kaya to guys, hinahanap ko pa yung kalamansi. Okay, may pandan leaves pa. Kalamansi. Okay, so ayan na guys. Kung napapansin nyo yung ating biko, pagkaganda-ganda na, ang magandang kulay, ang ganda ng texture. Yung napapansin yung minsan may ibang kulay, yan yung tutong. Yan naman ang gusto kong parte ng biko. Yung tutong. Kasi ang sarap nguyain. Ang bango niya guys.
at hindi siya sobrang tamis. Yun ang pagkakaiba ng condensed milk. May hinalong condensed milk. Hindi siya yung sobrang tamis. Okay, patayin na natin. At isasali na natin to sa ating lalagyan. Okay, dito ko na lang siya sinalin para pag lumamig, pwedeng takpan. So, mai-preserve natin. Once na hindi naubos, pwede lagay sa ref. Then, pag sa ref, syempre, titigas yan. Di pa init nyo uli sa kawali, lalambot yan uli. Okay, may kalamansi pa. Pa-flatten lang natin siya dyan or ayusin lang natin yung pagkakalagay para maganda. As in, pantay. Siyempre, slice natin yan. Kasi, pangit naman yung kung hindi natin na-slice. So, para yung kukuha, kung gaano kalaki yung gusto na, kung gaano kalaki yung part, so yun lang. Ayan. So, may mga pandan leaves pa guys na natira, iiksi. Okay, ito. So, yung ating latik, ilalagay na natin yan sa ibabaw. Siyempre. Yung ginawa natin kanina, pinakaunang part, yung latik ng nyug. Marami yan guys, nagawa kong latik. Para sa halagang 70 pesos na gata, ang dami pala. Pero kung sa ibang lalagyan to, lapad ko pa siya para hindi masyadong makapal. Makapal pa kasi ito guys. Kaya yung ibang mga nagtitinda nito na nasa bilao, kung napapansin nyo, medyo manipis lang naman or mga 1.5 inch lang yata. Ayan, di ba? Ang ganda ng ating biko. Kulay violet or ube. So, ganun lang kadali. So, ilagay na natin yung ating latik dyan. Yan. Tumigas kasi kanina, di ba? Kung napansin nyo, tinanggal ko yung mga excess oil para hindi naman masyadong mamantika. So, madali lang naman yan. Ang ganda ng pagkakaganda ko ng latik. So, ganyan lang. Spread lang natin sa ibabaw bilang toppings ng ating biko. Yan. Depende lang sa inyo kung gusto nyong ubusin na ilagay dyan sa ibabaw ng biko yung inyong latik. Kung mahilig kayo sa latik, di ubusin nyo. Okay lang. Hindi naman yan napait. As in, masarap naman yan. Ako, ang gagawin ko dyan, hindi ko siya uubusin. So, itatabi ko lang muna. Para yung maraming gustong latik, so bahala sila mag-add ng gusto nila. Ganun lang. So, ito na guys. Ganun lang ako gumawa ng biko. Sana nagustuhan nyo yung ating ginawang merienda sa ngayon. Pero kung bago ka lang sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, ayan yung ating tirang biko guys. Itatabi muna natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ayan, makikiusap muna ako sa inyo ha. Please naman click the bell, like, and subscribe para ma-notify ka sa mga susunod yung upload. Ayan, kita nyo, ang sarap-sarap ng biko. Kaysa bibili ka pa ito, magwawan to sawa ka sa halagang 1 kilo. Murang-mura, ang dami pa. Maraming salamat sa panonood. This is me again, Panlasang Bicolano. Hanggang sa muli. Bye! Thank you, thank you!